Nagsimula ang kwento sa isang espesyal na araw, ang kasal ng anak ni Sho. Habang nag-uusap ang mga bisita, may nagbanggit na hindi makakarating si Kafka. Samantala, kapansin-pansin ang kaba kay Sho. Nang lumapit ang oras, nagsimula na ang seremonya. Ang anak niyang si Checo ang ikakasal. Ngunit imbes na siya ang kinakabahan, pinuna ni Checo ang ama na mas nanginginig pa kaysa sa kanya. Ngunit bago matapos ang seremonya, biglang nag-alarma ang buong syudad. Sunod-sunod ang ulat na may kaiju na umatake sa iba't ibang bahagi ng Tokyo. Nabalot ng takot at kaguluhan. At sa mismong kasal, sinalakay sila ng isang kaiju. Direktang inatake si Checo, muntik na siyang lumunin ng halimaw. Sa huling saglit, dumating ang saklolo. Si Gen Naomi at ang kanyang unit ang nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kamatayan. Mabilis na kumalat ang ulat ng sabayang pag-atake. May kaiju sa Sumida Ward at sa iba pang bahagi ng lungsod. Habang inililikas ang mga sugatan, nagulat ang command center, hindi lang sa Tokyo, kundi sa Osaka, Kanazawa, Matsumoto, Sendai, at Hakodate, sabay-sabay na umatake ang mga kaiju. Ngunit ang masamang balita, gulo na ang buong bansa. Wala silang mahihingang reinforcement mula sa ibang rehiyon. Sa puntong iyon, kumilos si Shinomiya Kikoru. Matagal nang hindi nagamit ang kanyang numbers unit, ngunit ngayon ay muli niyang isinuot ang numbers 4, ang pinakamabilis na unit at tanging may kakayahang lumipad. Ang kanyang bilis ay nagpapaalala ng dating vice captain na si Hikari. Agad siyang kumilos, sinabing bibigyan siya ng 10 minuto, ngunit ayon sa kanya, 5 minuto ay sobra na. Kasabay nito, kumilos ang mga unit upang suportahan si Kikoru. Pinaputok ang mga bala at inutusan silang hadlangan ang galaw ng mga kaiju. Sa kabilang banda, si Hoshina nahihirapan kontrolin ang bagong prototype numbers weapon. Hindi agad tugma ang galaw ng dalawa sa isa't isa kaya't nagkaroon ng tensyon sa koordinasyon. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang bakbakan. Muling ipinakita ang estilo ng Hoshina Ryuto Batsujutsu, ngunit hindi nagtagal, nagulat ang frontline na 6 na super large monsters ang nasa iisang lugar. Na mabilis naman natalo ni Hoshina nung nagkasundo ang dalawa ang weapon number 10 at itong si Hoshina, napasabi ang defense force na grabe ang puwersa ng dalawa pag nagkataon. Lalong sumidi ang sitwasyon. Habang bumabagsak ang frontline, unti-unting nauubos ang puwersa ng defense force. Kasabay ng lahat ng ito, pumasok ang isang tinig mula sa comms. Ang pamilyar na boses ng Vice Captain. Malinaw ang kanyang utos, lahat ng unit ay manatili sa kanilang posisyon dahil hindi pa tapos ang laban. Ihanda nila ang sarili nila dahil simula pa lamang ito ng mas malupit na pag-atake. Tina Ashiro, nakapwesto sa layong halos 20 kilometro mula sa target. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang sandatang Keraunos. Sa layo na iyon, pinaputok niya ang Keraunos at isa-isang pinabagsak ang mga kaiju. Sa bawat putok, yuminig ang lupa at nadorog ang mga halimaw. Ipinakita kung gaano siya kalakas, kaya niyang gamitin ang sandata sa pinakamataas na antas. Sa buong Japan at maging sa buong mundo, siya lamang ang may kakayahang humawak ng ganitong uri ng armas. Nang may natira pang iisang target, iniutos niyang i-reload ang huling bala. Sapat na raw iyon upang tapusin ang laban. Nang bumagsak ang lahat ng kaiju mula sa pag-atake ni Mina, nagtanong ang mga sundalo kung tapos na ang laban. Ngunit agad na sumagot si Kikoru na hindi pa at sinundan siya ni Gen Naomi na nagsabing hindi pa natatapos ang laban. Kasunod nito, pinakita ang kaiju number 9. Malamig ang tinig nito habang nagtatanong kung bakit hindi pa nagpapakita ang kaiju number 8. At doon biglang nagsilabasan ng iba pang malalakas na kaiju. Sa harap ni Naomi, ang kaiju number 12. Sa harap ni Kikoru, ang kaiju number 15. Kay Hoshina, ang kaiju number 11. At ganoon din kina Shinonom at Mina, may sariling nakaharap. Sa kabuuan, 5 mababangas na kaiju ang nagpakita, number 11, 12, 13, 14, at 15. Nagsimula ang matitinding laban. Sa harap ni Kikoru, ang kaiju number 15 ay tila kopya niya, ang anyo nito, at tila nagmula ang galaw at itsura mula sa mga alaala ng kanyang ama, si Isao. Dahil dito, nahirapan siyang lumaban. Kay Naomi naman, ang kaiju number 12 ay nakakapantay sa kanyang bilis at nakukontra ang lahat ng atake niya. Kay Hoshina, ang kaiju number 11 ay mas dominante sa close combat kaya nahihirapan siyang mapalamang. Samantala, ipinakita ang evacuation center kung saan naroon si Kafka kasama ng mga sibilyan. Nabalot ng takot ang mga tao, lalo na ang matatanda. May isang bata ang lumapit sa isang matanda at sinabing huwag itong matakot, malalakas ang defense force. Ipinakita pa nito ang kanyang koleksyon ng defense force cards. Ngunit nang biglang magkagulo at nagtulakan ang mga tao papasok, nabitawan ng bata ang mga card. Isa-isang pinulot ng bata ang mga ito at tumulong si Kafka. Habang inaabot niya ang mga ito at sinabing tama ang sinabi mo, malakas ang defense force.
Sagot naman ng bata kung may card na si Kafka kukolektahin niya. At kung wala pa, aantayan niyang magkaroon. Pagbalik ng eksena kay Shinonome, makikita si Tachiba na hawak ng Kaijo at wala ng lakas at wala ng laban. Kaya naman nagpumilit itong si Shinonome na maligtas itong kasama kaso sa kanya nabaling ang atensyon ng Kaijo at sunod-sunod na malalakas na suntok ang tinanggap niya mula sa Kaiju. Halos mawala na siya ng malay at nasa bingit na ng kamatayan. Nang tatapusin na siya ng isang nakamamatay na suntok, pumikit na lang siya. Ngunit sa halip na siya ang tamaan, sahig ang bumaon sa bigat ng kamao ng halimaw. Nagulat ang lahat, wala na si Shinonome sa harap ng Kaiju. At paglingon nito, nakita si Kafka naglalakad sa gilid habang buhat-buhat si Shinonome. Mula sa katawan niya kumakawala ang isang nakakakilabot na aura. Nagulat si Shinonome at mahina niyang naitanong kung bakit naroroon si Kafka. Alam niyang hindi siya dapat sumama sa laban dahil napakahalaga niya sa buong operasyon. Ngunit humingi ng paumanhin si Kafka. Sinuwi niya ang utos at hindi niya kayang manahimik habang nakikita ang kasamahan niyang malapit ng mamatay. Sinabi niyang huwag mag-alala dahil hindi siya mapapahamak, at sa kanyang mga mata bakas ang matinding determinasyon. Biglang lumakas ang aura mula sa kanyang katawan. Umuga ang paligid sa sobrang enerhiya, at sa isang iglap nag-transform siya bilang Kaiju number 8. Galit na galit kinarap niya ang kalaban at idineklara na ito'y kanya at siya mismo ang tatapos dito. At sa huling eksena ng episode, lumitaw sa kalangitan ng Kaiju number 9 nakatanaw mula sa ere. Tahimik ngunit nakakatindig balahibo ang presensya nito, udyat na ang tunay na laban ay paparating pa lamang. Ngayon na nagpakita na si Kafka bilang Kaiju number 8 at kasabay nito ang biglaang paglitaw ng Kaiju number 9, ano na kaya ang mangyayari? Kakayanin ba ng Defense Force ang sabayang pag-atake? At paano haharapin ni Kafka ang pinakamalupit na Kaiju na ito? Abangan ang susunod na kabanata. Para di kayo mabitin mga lods, susundan na agad natin tong episode galing sa manga para malaman na natin ang mga susunod na kwento ng Kaiju number 8. Dito sa Anime Kwento Hub kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.